Lord, ibibigay ko ang lahat para sa iyo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 12, verses 41 to 44, and I read it for you. He sat down opposite the treasury and watched the crowd putting money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow came and put into small copper coins, which are worth a penny. Then he called his disciples and said to them, "Truly I tell you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the treasury. For all of them have contributed out of their abundance, but she out of her poverty has put in everything she had, all she had to live on." Madalas madali tayong magbigay kapag sobra ang mayroon tayo. Kapag may ekstrang pera, saka tayo tumutulong. Kapag marami tayong oras, saka tayo nagsisilbi. Ngunit kapag tayo mismo ang kapos, doon nasusubok ang tunay na diwa ng pagbibigay. Pinuri ni Jesus hindi ang mayayamang naghulog ng malalaking halaga sa kaba ng templo, kundi ang isang dukhang balo na nagbigay ng 2 maliit na barya. Sa mata ng tao, halos walang halaga ang kanyang inihulog. Ngunit sa mata ng Diyos, siya ang nagbigay ng pinakamarami. Bakit po? Dahil ang iba ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan, ngunit ang balo ay nagbigay mula sa kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang kabuhayan. Ang tunay na pagbibigay ay hindi nasusukat sa laki ng halaga, kundi sa laki ng pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Ang balo ay walang kasiguraduhan kung ano ang kanyang kakainin kinabukasan, ngunit nanalig siya na ang Diyos ang bahala sa kanya. Minsan takot tayong magbigay dahil iniisip natin na baka tayo mawalan. Pero nakakalimutan po natin na ang lahat ng mayroon tayo ay galing din naman sa Diyos. Ang ating buhay, lakas, talento, oras, pamilya at biyaya. Lahat ay pinagkaloob niya. Tayo ay tagapangasiwa lamang ng kanyang mga biyaya. Kapag nagbibigay tayo ng bukal sa puso, hindi tayo tunay na nababawasan. Sa katunayan, mas lalo tayong pinupuno ng Diyos. Ang pusong mapagbigay ay pusong malaya, mapayapa at puno ng pananampalataya. Ang hamon sa atin ngayon ay hindi lang magkano ang kaya kong ibigay, kundi gaano ko kayang magtiwala sa Diyos. Dahil ang taong marunong magbigay ng may pagmamahal ay taong naniniwalang hindi siya pababayaan ng Diyos. Ang himala ng pagbibigay ay nangyayari hindi kapag marami tayong sobra, kundi kapag kahit kaunti ay kaya pa rin nating magbahagi dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Hindi sinusukat ng Diyos ang laman ng ating kamay, kundi ang laman ng ating puso. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magbigay ng bukal sa puso at may buong pagtitiwala sa iyo. Paalalahanan mo kami na ang lahat ng mayroon kami ay biyayang galing din sa iyo. Naway maging mapagbigay kami sa aming oras, talento at pagmamahal para sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.